May bata nga pong tuwang-tuwang pumunta dito sa ating mini garden. Tingnan nyo naman nga mga mare, nakasuot pa ng pakuan. Ito nga si Agatha ay ihahatid na nga ni Kuya Mark mga mare kasi alas 7 ang pasok nga ng batang ito. Pero half day nga lang daw nga sila ngayon mga mare. At ito naman sila Kuya Richard ay uuwi naman nga dun sa kabila. Bago yan ay bumili muna nga sila dito ng feeds. Buti na nga lang din ay nakahanap nga tayo ng murang bilihan ng feeds mga mare. Paano ba naman ang nakaraan na napakalayo ng binibilihan natin ay mas mahal pala dun. Tapos napakalayo pa nga ay di tulad nga dito sa binibilihan natin, malapit lang na nadadaanan papunta sa bukid, tapos diretso na. Kaya naman, ayan, binuhat na nga ni Kuya Richard mga mare yung feeds papasok nga dito sa atin. Alam na rin na talaga nila kung anong oras nga sila kakain, kaya naman eto't nang nakita si Kuya Richard, lumapit at nag-aalangan pa nga. Kahit nga paunti-unti ay nangingitlog na nga ulit sila mga mare. Ito ang mga manok natin mga mare, ayan, nakikisalo na nga rin dito sa mga itik. Akala mo talaga itik nga din. Pagkatapos ng kumain, ayan, maliligo na nga ulit sila. Abe, ang sarap nga ng buhay ng itik. Pagkakain, maliligo at makikipaglaro nga lang sa kapwa itik nila. At eto nga yung napulot nga nilang itlog. Naalala ko tuloy mga mare kapag nga si tatay namamandaw, tas pag meron nga siyang nadaanan na nagpapastol nga ng itik, madalas ay nakakakuha nga siya ng itlog ng itik. At isa nga yun, sabi ko nga sa isa nga yun sa gustong gusto ko nga dati. At eto't napakarami nga nilang nahuli. Tapos bukod nga to, napakalalaki pa nga nito. Kaya kahit hindi nga ganun karami na halos isang timba, malaking bagay na nga ito sa atin. At eto't meron pa nga dito sa kabila. Ito talaga yung napakasarap sa pakiramdam mga mare, yung pag-angat mo na marami nagtatalunan pero nakakalungkot kahit isa wala kang mahuli ay nang masaklap. Tatlo pa lang nga inilagay nila screen dito mga mare, o diba lahat nga sila may huli. Kaya yung mga ngiti nga ni Kuya Richard ay hindi nga maalis mga mare. Paano ba na maisulit na sulit nga ipagod nga nila. At eto't kumuha na nga rin sila dito ng kangkong. At eto lang naman talaga yung mga kaganapan nga natin dito mga mare. Kaya nagtatanim nga rin sila dahil syempre naiinip nga rin sila. Kasi kung tutuusin, wala naman nga rin mga maring gagawin kung hindi talaga magtatanim. At kapag nga sanay ka sa trabaho tapos wala kang ginagawa ay nalulungkot ka o kaya naman mas nanghihina ka. Si mama nga noon mga mare ay batak na batak siya sa trabaho, tapos nung inalis nga siya sa trabaho, dun lumabas yung mga sakit niya. Tapos naging mas malungkutin pa nga siya nung nawalan nga siya ng trabaho. Alam ko sa mga magulang dyan na sanay sa trabaho ay mga makakarelate sa sinasabi ko. Yung tipong kahit isang araw ka lang walang trabaho, parang alungkot-lungkot mo na, nanlalata ka. Kasi nga nasana yung katawan mo sa mabibigat na trabaho. Sa atin kung wala tayong gagawin mga mare at hindi kikilos ay talagang malalata nga sila kasi malalakas nga sila at napakahilig nga nila magtrabaho. Kaya pagdating sa pagtatanim ay hinahayaan ko nga din sila mga mare. Bukod nga dun ay nakaka-enjoy nga rin at syempre tipid din sa ulam kapag namunga. Ito nga si Chuchay natin mga mare, busog na busog nga pagkatas kumain ay nahiga na nga lang din dito. Hahanapan nga natin yan ng kapartner niya nga mga mare sa buhay para hindi nga rin siya naiinip. Nga syempre magkaroon nga rin siya ng anak nga mga mare at dumami nga sila. Kaya lang wala pa rin kaming mahanapan nga ng lalaki niyan mga mare. Syempre dapat nga lalaki. At eto ang pusa natin habang kumakain si Kuya Richard, abe nakikipasan din. Nahapunan nga ulit mga mare. Ayan, eto ang baboy natin. Kumain na naman nga. Alam niyo naman ang baboy, wala namang gagawin niya kundi kumain na kumain at magpalaki ng magpalaki. Pero nakakatuwa sa baboy na to ay talagang hindi nga siya maselan mga mare. Tingnan nyo. Butan nyo ba mga mare yung mga nagkasakit nga yung baboy? Naalala ko dati meron nga si mama mga alagang baboy noon. Nanganak pa nga ng 8 yung baboy ni mama, kaya lang naabutan nga ng pagkakasakit nga ng mga baboy. Ewan ko kung hanggang ngayon ay meron pa rin. Malayo naman kami dati sa mga nagkasakit na baboy, pero ay siguro dahil sa hangin. Naalala ko nga nung tuwing umaga ay maagang gumigising si mama para mangangkong dun sa malapit nga sa amin para ipakain sa baboy niya. Para bago nga siya pumasok, nakakain na nga yung baboy niya mga mari. Kinahaponan naman nga galing ko eskwelahan ay pumunta nga ulit kami dito sa kabila dahil si Ran ay magtatanim nga daw at mag-aayos nga dito ng balag. Tuwang-tuwa pa nga siya nung pinapakita niya sa akin itong bagong imbento niya mga maring balag. Tamang-tama lang naman to kapag ginagapangan ng sitaw. Pero hindi ko nga alam kung ano yung tinanim nila dito banda nga dito mga mare. Tuwa nga ako kasi mas naging maganda nga to lalo na kapag nagsipaglaki na yung mga tanim dito. At eto nga yung mga mais natin, malalaki na rin. Bale mais nga pala ang inilagay nga nila tatay nga dito at nilagay niya nga daw mga mare ng tabing kasi nga may mga ibon. Alam niyo mga mare, yung pambugaw nga ng maya, sinong nakaka-relate doon yung nagkukuluskus kayo ng mga lata ganun. Pero yung amo nga ni tatay dati ay nagpapaputok pa nga ng kwitis kasi ang andami talagang maya, uubusin nga yung palay mo kapag wala kang paputok. Habang abala nga sila dyan mga mare, eto't nag-asikaso na nga rin ako mag voice over dahil nga gabi na naman nga. Kapag nga may pasok ako galing ko eskwelahan, inaasikaso ko nga agad ang pagba-voice over. Kaya minsan parang yung boses ko pagod na nga rin mga mare. Kasi dati talagang inaabot ako ng 3 oras sa pagba-voice over, pero ngayon nasa 30 minutes lang siguro or 20 minutes ganun. Kapag kasi kabisado mo na yung ginagawa mo ay okay na yun. Tapos nga mga
mga mare kapag syempre sa simula ay mahirap pero kapag nakasanayan mo ay okay na. Nung marinig ko nga si Gail na nagsisigaw, abay tuwang-tuwa nga ako nung nakita ko siya mga mareng nakasuot pa ng pakwan. Abay hahabol yata sa nutrition month at eto tuwang-tuwa pa nga, nakakatawa nga yung paglalakad niya mga mare. Hindi pa nga siya nakakalakad na mag-isa pero ayun nga napakabilis na maglakad kapag inaalalayan mo o kaya naman walker. Kaya lang gustong gusto nang tumatayo basta nakakapit siya mga mare gusto niya nang nakatayo siya. Nung makita ko nga si Gail napaisip ako ilang buwan na lang talaga ang aantayin ko mga mare meron na nga akong naglalakad na bata dito. Baka talaktakin nga yung mga tanim ng tatay niya mga mare at ng lolo niya at tito niya. Pero eto nga't kumapit na nga dito at tuwang-tuwa pa nga kami yung pala yung inaapakan niya ay may tanim na. Nung mga oras nga na yun ayaw pa niyang bumitiw mga mare talagang natutulala at natutuwa pa siya. Habang papa niya ay nagpupula nga dito ng okra. Tapos etong natuyo mga maring talbos ng kamote ay nagbabaka sakali sila na baka nga mga mare okay pa. Kaya itinanim niya dito. Lord maraming salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyong mga mare paano ba yun? Bukas na lang ulit.